Magandang araw mga bata! Kumusta naman ang inyong pag-aaral? Narito akong muli upang turuan kayo sa asignaturang Filipino. Handa na ba kayo mga bata? Okay, kung handa na kayo ay humanap kayo ng pwestong pinaka-komportable kayo. Tayo ngayon ay nasa 7 linggo na sa unang quarter. Ang paksa ng 7 aralin, pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang issue o usapan. Sa araling ito, may pamamalas mo ang kakayahan at pagkamatatas sa iyong pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang na ipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang issue o usapan. Bago tayo magsimula sa aralin natin sa araw na ito, ay magbalik-aral muna tayo sa nakalipas na aralin. Ano ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Magaling! Ang pagbibigay ng sarili at maaaring solusyon sa isang suliraning na obserbahan sa paligid ay isang napakagandang kasanayang kailangan nating matutuhan sapagkat ito'y kailangan sa ating pang-araw-araw na buhay. Basahin natin ang panuto. Bigyan ng solusyon ang mga suliraning na obserbahan. Una, tamad maligo. Ikalawa, maruming higaan. Ikatlo, maruming banyo. Ika-4, walang maisuot na damit. At ika-5, maruming kusina. Okay mga bata, sagutan na natin. Ano kaya ang solusyon sa suliranin na tamad maligo? Ano magiging natin solusyon dito? Tamad maligo? Yan, pwede nating pagsabihan. Ano? Sasabihan natin na kailangan ay araw-araw tayong maligo. Ikalawa, maruming higaan. Yan, pagsasabihan din natin, kailangan ay araw-araw nating lilinisin ang ating higaan dahil maaari tayong magkasakit. Ikatlo, maruming banyo. Ano kaya ang magiging solusyon natin dito sa maruming banyo? Yan, sasabihan din natin na kailangan araw-araw din linisin ang banyo. Ika-4, walang maisuot na damit. Ano kaya ang solusyon dito? Kailangan sasabihan din na maglaba. Maglalaba araw-araw upang mayroong maisuot na damit. At ika-5, maruming kusina. Yan. Kailangan din lilinisin ang kusina pagkatapos magluto o gamitin ang anumang bagay sa kusina. Mga bata, nakikinig o nanonood ba kayo ng balita? Ano kaya ang napapanahong balita sa araw o sa mga oras na ito?
Pakinggan natin ang balita mula sa teleradyo. Rumagasa ang baha sa bahagi ng maisang ito sa Baggao, Cagayan kaninang umaga. Pero hindi alintana ng ilang magsasaka, maisalba lang ang aning mais. Tumulong na rin sa paghahakot ang ilang napadaang residente. Kaya lang, 20 sako ng mais ang kanilang nakuha na dapat sana ay 450 kavan. Nakuna naman ng video ng residenteng Sinel Lawigan ang sako-sakong mais na naanod sa ilog sa barangay San Miguel. Hindi na rin madaanan ang ilang tulay at kalsada sa Baggao matapos masapawan ng ilog. Sa Pamplona, malakas na hangin at ulan ang naranasan simula kagabi. Nagkaroon ng high tide at umapaw ang ilog kaya binaha ang barangay Nagtupakan o Isla Paraiso. Nailikas naman ang mga apektadong residente. Isa po yung island, ang palibutan po talaga siya ng tubig. Nagsasagawa din ng preemptive evacuation sa barangay Gatto at Sentro dahil sa banta ng baha. Sa bayan ng Gonzaga, gumamit ng lubid ang mga rescuer para maitawid ang mga residenteng kailangang lumikas. 3 pamilya ang nasagip. Nakaranas din ng pagbaha sa bayan ng Santa Teresita, kabilang sa nalubog ang isang eskwelahan sa barangay Luga. Sa Claveria, namatay ang isang gwardya matapos hambalusin ng malakas na alon ang ginagawang seaport kung saan siya nagpapatrolya. Ulog mismo doon sa alas, tapos may sukat daw sa mukha kapag tumama doon sa pantalas, kaya nahilo. Nasugatan naman ang isang tricycle driver matapos mabagsakan ng puno sa kalsada ng Barangay Pinas sa Claveria. Sa Tuguegarao City, hindi na rin madaanan ang ilang tulay dahil sa pag-apaw ng ilog. Pinaghandaan naman ng Cagayan Valley Medical Center ang posibleng epekto ng bagyong Maring. Sabi ni Dr. Glenn Matthew Baggao, ipinasok na nila ang mga COVID patients na nasa mga tent papasok ng pasilidad. Sa Santa Ana, Cagayan, nakuna naman ni Bayan Patroller Jerome Marcos Usquiza ang baha sa bakuran ng kanilang bahay. Sa Katarman, Northern Samar, nasira ang ilang bahay sa Barangay Baybay dahil sa malalaking alon. At sa Mati City at Davao City, nasira rin ang mga puno dahil sa malalakas na hangin. Haris Julio, ABS-CBN News. Naman mga bata, ay sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, tungkol saan ang isyong napakinggan? Magaling! Ito ay balita tungkol sa pagbaha, bunga ng bagyong Maring. Kaluluwa. Ano ang naramdaman mo matapos mapakinggan ang balita o issue? Mga bata, may babasahin akong usapan mula sa magkaibigan. Bago ko basahin, ay isa-isahin natin ang mga pamantayan sa pakikinig. Una, umupo ng maayos. Ikalawa, buksan ang dalawang tenga at intindihin ang pinakikinggan. Ikatlo, maging aktibo sa pagsulat ng mahalagang detalye o impormasyon. At ikaapat, ihanda ang sarili sa pakikinig. Paaralan, kausap ni Nestor ang mga kaklase. Pinag-uusapan nila ang narinig na issue o impormasyon sa radyo. Nestor, narinig ba ninyo ang impormasyong ibinigay sa radyo kanina?
Iba pa lang mga laro nila sa Mindanao. Dito. Oo nga, meron pa silang laro na pana-pana. Ito ay laro sa pagtudla. Ginagamit nila ang pana sa pagtudla sa itinakdang pain tulad ng isda, prutas o bagay. Mario. Naiiba ang mga laro nila dahil kailangan ang paggamit ng lakas, konsentrasyon, at tiyaga. Nestor. Kailangan din na marunong kang lumangoy at pumana. Dito. Nakapagdaragdag sa ating kaalaman ang mga impormasyong napakinggan. Tayo ay nagkakaroon ng kamalayan sa ginagawa ng mga kapwa natin sa ibang panig ng bansa. Mahalaga ang pakikinig ng mga impormasyon at pagbibigay ng reaksyon o opinyon hinggil dito, tulad ng ginawa ni Nestor at ng mga kaklase niya. Ngayon naman ay pansinin ninyo ang mga sinabi ng mga nag-uusap. Una, iba pala ang mga laro nila sa Mindanao. Ikalawa, naiiba ang mga laro nila. Ikatlo, nakapagdaragdag sa ating kaalaman ang mga impormasyong napakinggan. At ikaapat, tayo ay nagkakaroon ng kamalayan sa mga ginagawa ng mga kapwa natin. Paano sila nagbigay ng reaksyon sa narinig na impormasyon o issue? Tama. Nakapagbibigay tayo ng opinyon o reaksyon base sa ating napakinggang issue o impormasyon. Pinag-isipan ang bawat sasabihin hinggil sa issue. Ano kaya ang ibig sabihin ng opinyon? Tama. Ang opinyon ay sariling palagay, pananaw o saloobin tungkol sa isang balita, issue o usapan. Ano naman ang ibig sabihin ng reaksyon? Magaling! Ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagkatuwa o pagkadismaya sa mga balita, issue o usapan. Narito ang mga pahayag na maaaring gamitin sa pagbibigay ng opinyon o reaksyon. Sa palagay ko, sa aking opinyon, sa aking pananaw, sa tingin ko, sa ganang akin, para sa akin, kung ako ang tatanungin, at naniniwala akong. Ngayon naman mga bata, ay sagutan natin ang aking inihandang pagsasanay. Basahin natin ang panuto. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Ibigay ang sariling opinyon o reaksyon sa sumusunod na mga issue. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Una, dapat ba o hindi dapat pag-aralan at pagsanayan ng mga babae ang mga gawaing lalaki? Ikalawa,
Dapat ba o hindi dapat gawin ng mga lalaki ang mga pang-araw-araw na gawain sa bahay ng mga babae? Ikatlo, dapat ba o hindi dapat na pumasok na domestic helper ang mga profesional na Pilipino? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin at unawain ang mga sumusunod na paksa o issue at ibigay ang sariling reaksyon o opinyon tungkol dito. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Una, pagdaraos ng marangyang pista sa mga lugar sa bansa. Ikalawa, pagkalimot na ng mga kabataan na gumalang sa matatanda. Ikatlo, pagiging tamad ng mga tao magtanim. Ikaapat, pagiging material o mahilig sa mga kagamitan ng mga Pilipino. At ikalima, paninira sa mga bagay sa kapaligiran. Mga bata, ating tandaan, ang opinyon ay sariling palagay, pananaw o saloobin tungkol sa isang balita, issue o usapan. Ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagkatuwa o pagkadismaya sa mga balita, issue o usapan. Mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng opinyon o reaksyon. Sa palagay ko, sa aking opinyon, sa aking pananaw, sa tingin ko, sa ganang akin, para sa akin, kung ako ang tatanungin, at naniniwala ako. Upang lubos na masukat ang inyong kaalaman sa ating tinalakay ngayon, ay sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Ibigay ang sariling reaksyon o opinyon sa isyong ito. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Una, sang-ayon ba kayo sa ginagawa ng PNP na wala sa lugar na raid at pag-aresto sa mga Muslim? Ibigay ang inyong reaksyon. Ikalawa, matuwid bang idamay ang mga inosenteng Muslim sa kasalanan at teroristang Muslim? Pangatwiranan ang inyong sagot. Mga bata, maaari na ninyong iwasto ang inyong mga sagot sa gawain sa pagkatuto sa pamamagitan ng pagtingin sa mga susing sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Una, sa palagay ko, dapat pag-aralan at pagsanayan ng mga babae ang mga gawain lalaki. Ikalawa, para sa akin, dapat gawin ng mga lalaki ang mga pang-araw-araw na gawain sa bahay ng mga babae. At ikatlo, sa aking pananaw, hindi dapat na pumasok na domestic helper ang mga profesional na Pilipino. Gawain sa pagkatuto bilang 2.
Una, kung ako ang tatanungin, gawin na lamang simple ang pagdaraos ng pista. Dalawa, sa tingin ko, ilan sa mga kabataan ngayon ang tunay na nakakalimot na igalang ang matatanda at nakalulungkot isiping nangyayari ang ganito. Ikatlo, sa tingin ko, kailangan lang na may manguna at laging magpaalala sa kabutihang dulot ng pagtatanim. Ika-apat, sa aking opinyon, likas na sa tao ang pagiging materialistic at ito ay atin lang pinasanayan. At ikalima, sa tingin ko ay hindi dapat sirain ang anumang bagay sa kapaligiran tulad halimbawa ng puno sapagkat ito ay nakatutulong kung may baha o bagyo. Mga bata, para sa inyong karagdagang gawain, bigyang reaksyon ang isyung pagbabakuna sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 taong gulang. Mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Ma'am Justin, ang inyong guro sa Pilipino. Thank you and stay safe.